is yun ang sinasabi nga rin po dito. Ay, ang sinabi po dito sa ipabilanggo mga kapatid, ito po yung hindi po tayo makakatakas doon sa hatred na or sa anger po na nasa puso natin. Hindi po marirelease iyon mga kapatid. Which is ito po yung mag-ano sa atin, magkikip po sa atin or magiging chain po sa atin. Lalong-lalo na kung hindi po natin i-release or hindi po tayo makikipag-ayos doon nga po sa nagawan natin ng mga, ito nga po, no, yung mga nasabihin natin ng mga masasakit na salita or nakagawan po natin ng pagkakasala. Makukulong po tayo doon. Ito po yung nagiging representation dito po sa ipinabilanggo, mga kapatid. And pagpapatuloy po natin sa verse 26, tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabuuan ng utang mo. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, na ito nga po, no, hanggat hindi ka nakikipag-ayos sa iyong kapatid or kung sino man pong tao yan na nakagalitan mo, hindi ka makakalaya. Ito po yung sinasabi dito or hindi mo mababayaran ng kabuuan. Hanggat hindi mo nababayaran ng kabuuan, yun po yun, forgiveness or paghingi ng tawad, paghahambol ng ating sarili sa ating mga nagawang pagkakasala. Amen. Amen po. Dahil yun nga po, di ba? Kung tayo nga po Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, tapos tayo di tayo nagpapatawad sa mga nakagawa ng pagkakasala sa atin at yung mga nagawa natin ng pagkakasala. Hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. Wala rin po ang kabuluhan yung pagpapatawad ng Diyos sa atin kung tayo po hindi po tayo marunong magpatawad or humingi po ng tawad sa mga nagawan po natin ng pagkakasala. Ayun po yung representation dito sa nabasa natin, nakabuuan ng utang mo. Sinasabi po dito, no, yung paghingi po natin ng tawad, paghahambol sa ating mga sarili, na yun nga po, nakagawa tayo ng pagkakasala, nagawa natin ng pagkakasala yung ating kapatid or kung sino man po yan, yun po yung representation dito ng verse po na ito, mga kapatid, dito po sa verse 26. Amen. Papatuloy na po tayo. Dito na po tayo sa verse 27. And, ito po mga kapatid, ang mostly na nangyayari ngayon sa mundo. Pagpapatuloy na po natin, ang turo tungkol sa pangangalunya. Verse 27. Narinig ninyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Mga kapatid, kaya po, ito po yung lagi nating iiwasan, mga kapatid, na yun nga po, no, kapag tumingin tayo na may pagnanasa sa ating sa kung sino man po na tao yan, tayo po yung nagkakaroon na tayo po yung nagko-commit na ng adultery sa ating isip at puso, mga kapatid. Dahil yun nga po, no, na para po, ang tawag po dito, lustful na tao, na parang sa tuwing titingin na lang siya sa kung sino mang tao, 'di ba? Na pag-iisipan niya ng mga ganitong bagay, na yung pagtinignan niya lamang ay parang may sexually desire na siya doon sa taong yun, na may gusto na siyang gawin doon sa taong yun, 'di ba? Yun po yung sinasabi dito, mga kapatid, na may masamang pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang isip. Dahil yun nga po, no, na amen po, yung panonood din po talaga, yan po, yung panonood din ng pornography, isa rin po yan, na akala kasi natin hindi tayo nakakapag-commit ng adultery, mga kapatid. Isa rin po yan, yung panonood ng pornography. Nakakapag-commit din po tayo dyan ng adultery, ng pangangalunya, mga kapatid, na sinasabi nga po dito. Dahil nakikita nga po natin, 'di ba? Yung hubad-hubad na imahe ng isang tao, yun nga po, no, na yung may pagnanasa nga po, 'di ba, ng masama sa kapwa, mga kapatid. Yun po yung sinasabi nga po dito, 'di ba? Napasok na nga po yun sa isip at puso natin, kaya ang gawin po natin, 'di ba, kung nagawa man po natin ito noon and tayo po yung lumalakad sa Panginoon, ipalinis po natin ito sa ating Panginoon, i-repent po natin, i-surrender po natin, mga kapatid. Ano pa sinabi? Wait lang po. Hindi ko makita. Po.
Amen. Ano yun? Pansalizing. Uso yan sa social media. Tapos, Fantasizing. Yung di ba? oo, Yung mga ate. artista, nagpo-post sila ng mga photos sila na malalaso. Akala nila, di ba, they are craving for fame. Pero, ang di nila alam, makakatisod na pala sila ng marami sa last. Kasi nga, Amen. fantasy Ayan, na opo. Ate, ano siya? Isa rin yun ngayon, lalo sa mga ginagawa ng mga kabataan, yung tinatawag natin na tears trap. Ayun. Tsaka yung mga Tears trap. nag-imagine. Imagine. Yes, yun po yung nagpa-fantasize. Ayun yung kuya Joy, yung fantasizing. Yun po yun mga kapatid, no? Yung mga nakikita natin mostly sa social media, di ba? Yung mga nagpo-post ng labas yung kanilang mga dibdib, yung mga lalaki na hubad-hubad, na, di ba? Kulang na lang po talaga. Kaya po nagkakaroon po, di ba? Doon po mas pumapasok yung mga, yun nga po, fantasizing, adultering, na hindi nga po di nila nalalaman. Natitisod. Amen, kuya. Yun po, no? Na wag po tayo maging katitisuran po ng ating mga kapatid. Mga kapatid. Yun po yung ating iingatan. And kapapatuloy na po tayo. Verse 29. Maganda po to mga kapatid, yung ibig ko sabihin nito. Kaya kung ang kanang mata mo ay dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang ibig sabihin po ng bersikulong ito na nabasa po natin, kung ang ating mata po or yung mga nakikita po natin, kung dun po no, sa mga nakikita natin, nagkakasala po tayo, kailangan po nating bawasan yung nakakapag-triggered po sa atin. Dun nga po sa pagkakasalang iyon mga kapatid, 'di ba? Sa mga nakikita natin. For example, magbawas tayo sa social media. Yung sinasabi nga po dito, 'di ba? Dukutin mo ito at itapon. Ito po yung pinaka-representation nun. Umiwas na dun po sa mga bagay nakakapag-triggered po sa atin, sa mga, ayun nga po, sa mga kasalanang iyon, na kunyari, napanood ka, you need to lessen. Kailangan mo na pong i-lessen yung sarili mo doon. Kung ayun po yung isang bagay na nakakapag-triggered po sa'yo, sa mga nakikita mong yun, you need to lessen and you need to, itigil habang maaga pa dahil kesa naman malulung ka na naman doon and talagang mamatay ka na sa pagkakasala, maging slave ka na naman sa sin. Kaya po, mas maigi pa na kung ano man yung nakakapag-triggered sa'yo, iwasan mo na habang maaga pa. Yun po yung sinasabi dito, no, na habang surrendered, na, 'di ba? Yun nga po, no, kaysa naman buong katawan mo yung itatapon sa impyerno. Yun po yung representation ng mga kapatid. And magpapatuloy po tayo sa verse 30. At kung ang kanang mata mo, kanang kamay mo, ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buong katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. And yun din po, same din po siya ng representation dito sa ating nabasa kanina sa verse 29, na kung ano nga po, di ba, yung nagiging cause. For example, phone. Di ba? For example, yung mga ginagawa natin, nakakasakit na tayo, di natin alam, di ba? Yun po yung kailangan natin mga iwasan na dito. Kailangan natin mag-lesson. Kailangan nating mag-freeze muna sa mga bagay na iyon na kung saan tayo natitriggered and kung saan natitriggered yung mga paggawa natin ng mga pagkakasalang iyon. Kasi naman po, di ba? Yun pa yung maging cause ng pagdala sa atin dito nga po, no? Impyerno. Kaya po habang maaga pa mga kapatid, habang napapakinggan pa natin itong mga ganitong pangaral, makinig na po tayo. Time is running out. We need to repent all our sins to the Lord dahil konting oras na lamang yung natitira mga kapatid. Huwag na po tayong maging huwag po tayong maging masyado ng padalos-dalos sa ating mga ginagawa dahil time is running out. So, yun naman po yung sinasabi dito, mga kapatid, na mas maigi pa na putulin na natin yung mga, yun nga po, yung mga nagiging cause, cause ng mga nagagawa natin
sa ito nga po no, sa mga nagiging cause ng ating pagkakasala, mas maigi pa na putulin na natin yun or wag na natin gawin pa. Kasi naman 'di ba, kung kailan parang peaceful natin nagagawa natin yun, then bigla na lang bugsh, darating na yung Panginoon out of nowhere na hindi natin alam. Kaya always be aware and putulin na natin yung ating mga ugnayan sa mga bagay po na nagtitrigger sa atin sa paggawa ng kasalanan. Sa mga nakikita natin or sa mga nahahawakan natin, mga kapatid, we need to cut it off. Yun po yung pinaka doon, yung cut it off. Dito nga po sa English, 'di ba? Cut it off. You need to cut off. Kung phone man 'yan, hindi naman sinabi na itigil mo yung paggamit ng phone. You need to lessen yourself using phone. You need to lessen yourself using social media. You need to lessen yourself watching some things kung ano man po yung nakakapag-triggered sa'yo sa paggawa ng pagkakasala. Yun po yung sinasabi dito sa mga versikulong ito na nabasa natin, mga kapatid. And namumuhay sa kasalanan, hidden sin, and focus. Amen. Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind, mga kapatid. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our minds. Mag-focus na po tayo sa mga kagustuhan po ng ating Panginoon. At hindi na po sa mga sarili nating kagustuhan or sa mga sarili nating desires na makakapagdala lamang sa atin sa kapahamakan. Amen po, Ate Lynn. And dito na po tayo, malapit na po tayo. Dito na po tayo sa ang turo tungkol sa paghihiwalay. Nababasa niyo po ito meron po dito sa Mark chapter 19 verse 9 and sa Matthew 19 verse 9 and Marcos chapter 10 verse 12 to 11 and Lucas 16 to 18. Patuloy na po natin verse 31. Ang turo tungkol sa paghihiwalay. Sinasabi rin noong una, kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ng kanyang asawa, kinakailangang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ito po yung sa atin po na sinasabi na yung divorce. Na kung tayo po ay makikipaghiwalay sa ating mga asawa, dapat po meron po tayong katunayan which is ito nga po divorce paper na sinabi nga po dito, diba? Kailangan bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito. And pagpapatuloy po natin sa verse 32, kung ano nga po yung pinaka-sinasabi talaga dyan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na kapag hinihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa sexual na imoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalunya. Mga kapatid, yun po yun. Sinasabi dito, no, kapag nag-asawa itong muli, yun po yung sinasabi dito, mga kapatid, na dapat po, kung tayo po ay makikipaghiwalay sa ating mga asawa, hindi po dapat na ang dahilan nito ay, yun nga po, no, dahil may iba na tayong kinakasama. Hindi po yun, dahil tayo po ay nagko-commit nito, yung sinasabi nga po dito na sexual immorality, mga kapatid. Which is sinasabi nga rin po ng Panginoon na adultery or nangangalunya, mga kapatid. Kapag tayo po, di ba, ay nakikipaghiwalay sa ating asawa dahil lang po sa sexual immoralidad, dahil parang meron na tayong iba na kinakasama, hindi po dapat yun yung maging cause nitong inyong paghihiwalay dahil lang po sa ganitong bagay. Kasi po, ang pinaka sinasabi nga po dito ng Panginoon, parang ito po sa atin, yung mga tao pong naghihiwalay na meron po talagang pinaka deep cause, katulad na lang mga sinasaktan, mga binubugbog, 'di ba? Yun po yung pwede rin maging cause ng paghihiwalay, mga kapatid. Ito po yun. Talaga yung cause ng divorce. Hindi po yung para mag-divorce kayo para lang mag-asawa ka ulit ng iba. Hindi po yun. Kasi ayun po yung na-normalize dito nga po sa ating mundo na ginagawa nga po ng maraming tao ngayon na basta divorce lang pag nagsawa na dun sa tao tas mag-aasawa ng iba na hindi nila nalalaman ay nakakapag-commit na sila ng sexual immorality which is abolish. Ina-abolish nila yung salita ng Panginoon. Diyan po galit ang Panginoon, mga kapatid, sa sexual immorality.
yung nakikipaghiwalay ka sa iyong asawa, pero mag-aasawa ka ulit ng iba. 'Di ba? Covenant na po yun dahil meron na kayong covenant sa Panginoon. Promise po yun sa Panginoon mga kapatid na hindi niyo pwedeng putulin. Mapuputol lamang po iyon kapag namatay na po yung ating kinakasama or ating asawa mga kapatid. Doon lang po siya pwedeng muli na mag-asawa tayo kapag once po na namatay yung ating asawa mga kapatid. Doon lang po siya gagana. Pero kung buhay pa po yung ating mga asawa, tapos tayo po yung nag-asawang muli, nagpakasal muli, mga kapatid, hindi po pwede yun. Dahil tayo po yung nagkukomit ng sexual immorality and yun nga po yung pangangalunya. Na tayo rin po yung nagtutulak dun nga po sa mga iniwan natin, iniwalayan natin ng pagkakasala, which is ito nga po no, adultery, mga kapatid, nangangalunya din po. Dun nga po sa ginawa nating mali. Tayo rin po yung naging cause. Yung sinasabi nga po, di ba, na tayo rin po yung nagtulak sa kanila sa pagkakasala, naging stumbling block po, mga kapatid, nang para po makagawa sila ng pagkakasala. Yun po yun sinasabi dito. At pagpatuloy po natin, at ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. Yun din po yun. Same din po siya dito sa in-explain natin kanina na yun nga po, no, pag hiniwalayan nga daw po, tapos nag-asawa tayong muli, and yun nga po, no, yung inasawa pa natin, yung babae na yun nga po nakahiniwalayan din, nagkakasala po tayo ng pangangalunya. Yun po yung sinasabi rin dito ng Panginoon na ito po yung mga kailangan nating malaman mga kapatid, lalo na kung sino man po yung nag-asawa dyan muli tas buhay pa yung asawa niya. You need to repent that sin, brothers or sisters, dahil hindi po tama yung ating mga ginagawa na yan. We need to repent that sin mga kapatid. Ayan po yung na-normalize ng mundo ngayon na hindi po nila alam na mali po sa mata ng Diyos. Nakala nila normal lang, nakala nila okay lang. No! Mas maigi pa na hindi na tayo mag-asawa kapag nakipaghiwalay tayo mga kapatid. Diba sinabi nga po ni Apostol Pablo sa Corinthians na mas maigi pa na wag na tayo mag-asawa, maging single na lang. Diba? Kaysa naman magkasala tayo ng ganyan, mga kapatid. Amen. Ganyan din, di ba, Brother Matthew, yung mga tao na hindi naman mag-asawa, pero nag-live-in, di ba? Sex out of marriage. Amen. Cut off the wrong relationship. Kasi kung tayo po, may mga ka-live-in tayo, di naman natin asawa, di ba? Ano po yan? Abomination po yan sa mata ng Diyos, mga kapatid. Kaya po, kaysa po ganun yung gawin natin, magpakasal na lang tayo. Pero hindi po para sa mga desires ng katawan natin kundi para po sa ikaka-glory na, ipagkaka-glorify, kag-glory po dun para sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya pakasalan na po natin kung tayo po ay may mga boyfriend or girlfriend tapos Christian tayo or yun nga po no, follower tayo ng Panginoon. Tapos ganito yung ginagawa natin, akala natin okay lang. We need to repent this sin mga kapatid. Kailangan po natin isuko ito sa Panginoon at huwag natin gawin yung mga ganitong pagkakasala. Dahil abomination po ito sa Diyos. Dahil covenant po ito ng mag-asawa, dahil they are one flesh, sinabi nga po yan, diba mga kapatid? Paano naman, wait lang po, may nagtatanong ate. Okay naman po yun, basta may paper kayo, brother or sister. Basta may paper po kayo na legal po kayong mag-asawa. Okay naman po yun. Hindi naman po siya against doon. Kasi, yun naman po, kasal naman po kayo. May katunayan po na kasal kayo. Hindi naman po siya, doon, opposed doon, sister. Tama naman ate Lynn, no? Hindi naman yun, hindi naman yun big deal. Ano sila, no? Parang civil. Civil ba yan, sister? Civil Apo ate, parang sa kamama okay rin, lang. ganyan, civil. Any form of wedding basta may katunayan na kasal kayo at may witness, di ba? Yun naman kasi sa Old Testament, di ba? Para Opo, may public witness. declaration na kayo yung nag-isang dibdib. So, dapat may kasulatan. So, yun. Amen. Ayun po yun, sister. Nawa po nasagot po ang iyong katanungan. Yun po mga kapatid, nawa po nalaman po natin, 'di ba, yung kinasabi nga po dito sa mga verse po na binabasa natin kanina, na ito po yung mga dapat nating iwasan.
Lalo-lalo na po kung tayo may mga boyfriend and girlfriend tapos hindi naman po natin papakasalan. This is a warning from God na you need to repent that sin or i-cut off yung inyong relationship kung hindi nyo naman po papakasalan and hihintayin nyo pa na dumating ang Diyos saka kayo magre-repent. Habang may oras pa mga kapatid, repent your sins and turn to God. Be right on God, brothers and sisters. Okay, papatuloy na po tayo. Ang turo tungkol sa panunumpa, kapatid. Verse 33. Narinig din ninyo ang sinasabi noong una sa ating mga ninuno. Kapag ang tao ay nangako at nanumpa pa sa pangalan ng Panginoon, kailangan tuparin niya ito. Ito po yun mga kapatid, no? Kung maaano po natin sa mundo ngayon, dito nga po sa ating generation ngayon, di ba? Ginagamit po nila yung salita ng yung ating nga pong pangalan ng Panginoon, di ba? Na parang sinasabi nila, cross my heart, alam ng Diyos, diyan ng Diyos, kita ng Diyos, di ba? Ganun ginagamit nila. Hindi po nila alam. Bine-blaspheme po nila yung Diyos sa ganung ginagawa nila. Na dinadamay pa po, ini-invain pa po nila yung pangalan ng ating Panginoon sa kanila pong mga ginagawang kalokohan. Hindi po nila alam, nagkakasala po sila sa paggawa po ng ganun. Na nanunumpa po sila, ngunit hindi naman po nila ginagawa. Kaya nga po sinabi po dito ng Diyos na tuparin, na kailangan nating tuparin ito. Kung tayo po ay nagbitaw ng salita sa taong iyon, at sinabi pa natin ng pangalan ng Panginoon, we need to do that in the eyes of the Lord. Dahil nakatingin siya sa atin, mata sa mata, tinitignan niya tayo. Kaya wag niyong iisipin na hindi kayo tinitignan ng Diyos mga kapatid kapag tayo nangangako sa ating mga kung sino man yan na pinangakuan mo, na bibigyan mo ng ganito or ganyan, or kung ano man po yan, you need to do it. Dahil isa pong kasalanan yan sa ating Panginoon kapag di po natin yung ginawa. And verse 34, ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit. Dahil naroon, tampo, ang trono ng Diyos. Verse 35, o saksi ko ang lupa, dahil ito ang tuntungan ng kanyang paa. At huwag din ninyong sasabihing saksi ko ang Jerusalem, dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. Verse 36, huwag din ninyong sasabihin kahit mamatay pa ako, dahil ni isang buhok mo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa dyablo. Yun po yun mga kapatid, di ba? Kung magpa-promise tayo tapos hindi naman natin kayang tuparin, we are just like Satan. Di ba? Ganyan niya sa temptation niya na papangakuan ka niya na ibibigay ko sa iyo ang mundo. 'Di ba? Na-topic po natin 'yan, 'di ba? Na-topic natin 'yan, Ate Lynn, doon nga sa tinapik mo na tinetempt ang ating Panginoon, 'di ba? Panapangakuan siya na ibibigay yung mundo. Yan po yun mga kapatid, diba? Like we are representing Satan if we do that. Tapos hindi naman natin ginagawa. 'Di ba? Isa yan mga kapatid, na para lamang din po tayong dyablo na mahilig manumpa pero hindi naman kayang gawin. Kaya nga po 'di ba sinabi niya, 'di ba? Dahil kung nanunumpa pa kayo, galing la iyan sa dyablo. Tapos dinamay pa natin, 'di ba? Dinamay pa natin yung mga dinamay pa natin yung Diyos, dinamay pa natin kung ano man yung mga ano pa ng Panginoon, 'di ba? Tapos meron pa, 'di ba, usong-uso na naririnig natin, cross my heart. Cross my heart. 'Di ba? Usong-uso po 'yan, yung sinasabi yan, na cross my heart, oo nga, promise. 'Di ba? Yung mga ganyan. Wag na wag po tayong sasabi ng ganun, lalo kung nangako tayo sa isang tao tapos hindi naman natin kayang tuparin. Mas maigi pa na oo or oo, hindi kung hindi. Isahan na lang, kumbaga diretsahan na lang mga kapatid. Direct to the point na agad. Yun lamang po, yung pinaka sinasabi po dito ng ating Panginoon na oo kung oo, hindi kung hindi. Dahil nga, yun nga, kung manunumpa ka pa, tas hindi mo naman kayang tuparin, tulad ka lamang ng isang dyablo. Yun lang po yung sinasabi po dito sa atin po nabasa, dito po sa bersikulong ito. At ipagpapatuloy na po natin, malapit na rin po tayong matapos. Ayan. Huwag maghiganti.
po mga kapatid, isa rin sa pinaka-importante ito. Huwag maghiganti. Mababasa nyo rin po ito sa Lucas chapter 6 verse 29 to 30. Verse 38. Narinig ninyo sa sinasabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Verse 39. Ngunit sinasabi ko sa inyo. Ay wait lang po, explain ko pala dito yung sa verse 38. Ito po 'di ba dati, kung doon nga po 'di ba sa panahon nila Moises, 'di ba ganito nga po mata sa mata, ngipin sa ngipin, lalo pong yun nga po no kung nagawan tayo ng pagkakasala, 'di ba? Dapat gagawan din natin, babawian natin. Pero hindi po. Ngayon sinasabi po sa atin ng Panginoon dito, ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo ang kaliwa. Hirap mo pa ang kaliwa. Ang verse 40, kung ihibla ka ng sinuman at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang iyong balabal. Verse 41, kung sapilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo ang kanyang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Verse 42. Bigyan mo na ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. So ang sinabi po dito po muna tayo sa verse 39 to verse 41, ang pinaka sinasabi po sa atin dito is kung ano man, kahit ano pa man pong ginawa sa atin ng masama ng mga taong yan, kung ito po, diba, kung may past traumas tayo, na nagawan tayo ng grabe, kung grabe man yan, kung ano man yung mga past traumas na naranasan natin, huwag natin silang gantihan ng masama. Bagkos ang sinasabi po sa atin dito ng Panginoon, forgive each other, forgive them. Na sinabi ko nga po kanina, 'di ba, na kahit masakit man yung nagawa ng isang taong yan sa ating mga buhay, huwag natin gagantihan. Hayaan lamang natin sila. Let them be. Because sa Panginoon ang vengeance. Nasa Kanya ang vengeance. Siya ang magiging ganti sa atin. Sa ating mga nakakaranas ng ganito, yun nga po, no? Yung mga pananakit, yung mga past traumas, 'di ba, na naranasan natin. Hayaan po natin. Dahil ang Panginoon ay may ibibigay na kaparusahan sa mga taong ito na hindi po irerepent, kundi po nila irerepent. Yung kanilang mga nagagawang pagkakasala, dito nga po, sa mga nagawa nilang ito. Sa mga nabanggit po dito sa mga bersikulong ito, mga kapatid. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dito sa bersikulong ito, na sinabi nga rin po dito sa yung nga po yun, nasa Romans yun, na sinabi, wag mong gantihan ng masama ang gumagawa sa iyo ng masama. Bagkos, gantihan mo siya ng mabuti. Yun po yung sinabi dun sa Romans, nakalimutan ko po kung anong book yun, na always give them love, show them love. 'Di ba? Na sinabi nga po doon, 'di ba, gantihan mo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng masama. Lagi pong mabuti yung gusto ng Panginoon na gawin natin or ipakita natin sa mga gumagawa po sa atin ng kasamaan. Sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Always give them mercy and forgiveness, mga kapatid. Dito po sa verse 42 na nabasa rin natin kanina, na sinabi po dito, 'di ba, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan at ang nanghihiram sa iyo. Ang pinaka po dito sa verse 1 na ito, ay kung sino man po yung nangangailangan sa atin, huwag po natin tanggihan. Katulad na lamang po, 'di ba? Kung ito po, kung may kapatid tayo na nangangailangan, huwag po tayo magdamot. Bagkus tayo po ay magbigay ng bukal sa ating puso, or kung may nangyahiram man po sa atin, tayo po ay magpahiram ng bukal sa ating puso. Yung wala na pong, kung hindi naman po ibalik, doesn't matter. Kita naman po ng Diyos yung ating ginawa, mga kapatid. Yun po yung pinaka nire-represent po ng versikulong ito. Kung nanghihingi sa iyo, bigyan mo. At kung may nanghihiram sa iyo, pahiramin mo.
Yun po yung sinasabi dito ng Panginoon, mga kapatid. And yun, mga kapatid, natapos na po tayo dito sa versikulong ito at kapatuloy na po tayo sa mga last verses po ng ating pong topic sa oras po na ito, sa hapon na ito. And ang title po nito, di ba, kung kanina, huwag magiganti. And dito naman ay sinasabi po sa title nito, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Po. And magpapatuloy na po tayo. Mababasa niyo rin po pala siya sa Lucas 6:27-28 and 32-36. Hindi niyo po siya, pwede niyo rin siya mabasa doon. And pagpapatuloy na po natin, verse 43. Narinig ninyo ang sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito po yung sinasabi nga po ng ating Panginoon, 'di ba? Na ipakita po natin sa kanila yung love and compassion. Bagkos yun po yung isukli natin sa kanila mga ginagawa, 'di ba, na mga kasamaan sa atin, and yun nga po, 'di ba, yung mga persecutions. Bagkos ipanalangin nga daw po natin sila. Huwag po natin silang balikan ng masama, kundi pagmamahal ang ating ipakita sa kanila. Tulad po ng ginawa ng Panginoon na hindi niya po ginantihan yung mga Pariseyo na nagsasabi sa kanya ng masama. Pagkos, di ba, ang sinabi niya pa po dito is kabutihan at pagmamahal. Di ba? Hindi niya kinondemn, mga kapatid. Hindi po siya nang condemn ang Panginoon. Bagkos naglahad lamang po siya ng katotohanan at nirebuke itong mga taong ito, mga kapatid. Ito nga po, di ba, yung mga umuusig sa kanya. At yun, he showed love and compassion. Tulad rin po ng ginagawa natin sa bawat araw, mga kapatid. And ipagpapatuloy po natin sa verse 45, kung gagawin ninyo ito, magiging tunay kayo na anak. Nagiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Yan daw po, mga kapatid, no? Kung ito po yung ginagawa natin, pinapakita natin sa mga tao, sinushow natin sa mga tao, ito po iisang katunayan na tayo po ay talagang anak ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya po, di ba, naparito ang Diyos para po tayo iligtas. Hindi po para i-condemn ang mundo, kundi para iligtas po tayo sa kamatayan spiritual at linisin ang ating mga pagkakasala, to give us salvation upang matamasa po natin ang buhay na walang hanggan, kasama po siya sa eternal life, mga kapatid. Doon nga po, no, sa nabanggit kanina na new heaven. Sino po bang may ayaw no new heaven, 'di ba? Lahat naman po tayo gusto na makapiling ang Diyos and mapawi na lahat ng mga paghihirap, mga pagod, 'di ba? Talagang fury na pahinga na lamang kasama ang Diyos. Wala na mga paghihirap, wala na mga pagdudusa. Talagang pure na pahinga na with Him, 'di ba? Kasi siya ang ating great reward doon, mga kapatid, 'di ba? Kahit wala nang reward na iba makasama lang natin yung Panginoon, that's a greatest reward na matatamasa natin sa piling niya, mga kapatid. And ipagpapatuloy na po natin, at hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Verse 46, kung mamahalin niyo lang ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga naniningil ng buwis na itinuturing na masama? Ito po yung sinasabi po dito ng ating Panginoon, dito po sa versikulong ito, sa verse 46, na kung mamahalin lamang po natin yung mga taong nagmamahal sa atin, ano pong sense nun? Para lamang din po tayong mga Pharisee, na yun nga po, no, kinakausap lang lamang nila yung mga taong gusto lamang din, mga gusto lang nilang kausapin. Ngunit yung mga taong gusto pong kumausap sa kanila at gusto po talagang malaman yung katotohanan is yun po, no, kinokondemn lamang po nila. And yun po yung isang representation dito na if you love others and you do not love someone, katulad nga po ng kung mahal mo lamang yung taong mahal mo, katulad na lamang kung mahal mo lang yung kakilala mo, tapos yung hindi mo kakilala, hindi mo mahal. What is the cause of that? Kailangan po nating ipakita sa kanila na pantay-pantay lamang tayo. Na sinabi nga po, 'di ba, sinasabi natin lagi sa prayer natin,
teach us how you love them, kung paano nyo sila mahalin, na ganun din po namin sila mahalin. Yun po yung yung nare-represent po ng verse po na ito, mga kapatid, dito po sa verse 46. And ipagpapatuloy na po natin dito po sa verse 47. Malapit na rin po tayong matapos.